Ganito pala yan. Noong una, marami yung nagtatanong sa akin, sinasabi nila, Banat, bakit ba yung ABS-CBN tuloy-tuloy pa rin sila sa cable? Paano ba sila broadcast pa rin? Ang sagot ko lang sa kanila, which is tama naman yung sagot ko. Sabi ko, malamang may franchise yung kasi tandaan niyo ha. Okay, tandaan niyo. Ang nawala lang sa ABS-CBN na hindi yung kumpanya nila. Linawin natin 'yan. Ang nawala lang yung franchise o yung frequency na pagmamay-ari ng gobyerno. So kunwari ang frequency na yon ay channel 2 o meron niyang equivalent frequency. Yan lang yung walang franchise, hindi makapag-broadcast ngayon ng ABS-CBN para lumabas. Pwede silang internet, pwede sa ibang cable, pwede rin. Depende ho yan, okay? Doon sa franchise. Ayun, ang ginawa ng ABS-CBN, dahil kami ay nawalan ng frequency, bibili kami kuno. Yan. Bakit kuno? Explain natin yan. Bibili kami ng kuno ng block time. Ibig sabihin ng block time, ng oras. Okay? Ng oras sa network. Halimbawa, inalimbawa nga dyan yung Itbulaga. So yung Tape Incorporated, o Tape Production, TAPE. Taho ang may-ari ng Itbulaga. Kumukuha lang, bumibili lang sila ng block time sa GMA 7 para maipalabas yung kanilang programa Itbulaga. Binibili nila yon. So binobroadcast naman yon ng GMA. Okay? Kung sakasakali lang, tapos na yung kontrata nila, ayaw na nila mag-broadcast sa GMA, gusto na nila sa TV5 o kaya sa PTV4, pwede silang bumili ng block time doon. Doon naman sila magbo-broadcast. So tandaan natin, parang ganito ang ginawa daw ng ABS-CBN. Bumili daw sila ng block time sa Amcara. Na yung Amcara ay may franchise. Bakit mali? Ang sinasabi ng mga congressman natin, sandali lang. Ang ABS-CBN ay hindi yan programa lang. Kayo ay buong network. May franchise kayo, may franchise sa Amcara. Ang Itbulaga, walang franchise. Ang tape production ay walang franchise na tulad na sinasabi ninyo, kayo may franchise. Kayo, pinagbawalan na yung franchise nyo. Ngayon, bibili kayo ng block time. Una yon. Parang, sandali, niloloko nyo naman kami. Parang ganyan ang dating nun. Isa pa lang ho yun. Pangalawa, na sinasabi ng Kongreso, yung Amcara, dami company nyo lang din. Kayo rin ang may-ari. So, sa madaling salita, dalawa kayong may franchise. Actually, 3 pa nga. May isa pa. Nalaman kanina, napakatulongis talaga ng ABS-CBN. Hi, Idol Bay. Ang tagal ko nang nawala. Nakapag-move on na ako. Hindi pa rin sila nakaka-move on ng station. Na-miss kita sobra. Hello po, Miss Ichiran. Oo nga. 1,220 yen. Salamat po, Miss Ichiran, ha. Na-miss din kita. Lalo na yung paano mo? Palapad mo. Joke lang. Diba so sa madaling salita, etong Amcara ay kamag-anak din ni Katigbak ang may-ari. Okay? So madaling salita, palusutan ng palusutan. Panoorin natin yung mga mahalagang bahagi, ha? Pakikita lang po sa inyo. At magko-komento tayo. Medyo matagal-tagal to, okay lang ba? Pag-usapan natin, bukas na lang. Bukas na lang siguro. Parang ayaw nyo nang manood. 4,000 lang kayo nanonood eh. O sige na nga, panoorin na natin, ha? Wait lang, asan ka na? Hoy, gising. Ayan. Rewind. Ayan na, rewind. Pasok. Nagtataka po kami kung paano makaka-ere po ang ano po yan, 647.143 MHz assigned to Amcara Broadcasting Network. Upon receipt of the order, the undersigned immediately adopted the radio frequency. Nagtataka daw, naririnig niyo po ba? Nagtataka daw po etong si NTC Commissioner Cordoba kung paano nakakapag-broadcast ang ABS-CBN. Sandali, sabi niya, wala na kayong franchise bakit kayo nagbo-broadcast? So tiningnan nila, inalam nila. Through the use of RNS radio monitoring equipment in order to determine and verify any existing radio frequency propagation and eventually identify the exact location of the transmitter being monitored. Kumbaga po ay hinanap nila kung nasaan. So hinanap ng NTC kung nasaan. Nanette Delgado, salamat sa $27. Canadian dollars. 28 pala. Always enjoy watching you, Banat Bay. Hello po, madam.
Wag po skip ang ads ha. Dapat may ads tayo lagi para meron naman tayong kita. Okay, play. Saan nanggagaling po? Based on the results of the RNS radio monitoring equipment, we observed that there is an existing broadcast propagation 6 MHz band, and the result of the measurement shows that a strong signal is emanating from the direction of ABS-CBN's tower along Mother Ignacia Street, Quezon City. Ang linaw. Ang linaw. Sinabi, yung mismong frequency, yung kung saan nanggagaling yung binobroadcast ng Amkara ay nasaan? Nasa ABS-CBN din. Anak ng tutsa. Nandun yung Amkara. Ano pinagkaiba? Spelling. Oy, grabe naman to. May nagbigay Nancy Bicolana $20. Ay, Banat Bay, salamat sa pagtulong mo sa kababayan natin. Yes, madam, ha? Yan po. May plano pa po tayo. Antay po kayo sa mga video po natin. Christine Adam, salamat sa 50 pesos. Ay, $50. Hello, mahal ko. Na-miss na kita. Miss na rin kita, Madam Christine Adams. Ang sexy niyo po sa picture, ha? Sorry, lagi akong wala sa live mo kasi busy sa work. Ingat ka dyan lagi. Charot lang, feeling GF lang here. Madam naman, mamimiss ko din kayo, ha? Huwag naman kayo lagi mawala. Hindi mo. Sayang naman yung inyong pakaping $50. Hindi mo. Eto na nga, play natin, ha? Isipin nyo yung frequency. Isipin ninyo, ha, yung frequency na andun din sa ABS-CBN, frequency ng Amkara. Anyari, yung signal, nandun din. Ay, parang smart. At saka, yun, yung ano ba kasama nila? Sun o TM? Parang gano'n. Ay, sige. Tuloy. TM Globe yun eh. Iba pala, basta. TNT pa yun. Ewan ko, basta. O yan, play natin. Attached herewith ay the printed results from the RNS radio monitoring equipment for your ready reference. Naging robot na siya. Commissioner, narinig ko na ang signals po ng Amkara ay nanggagaling po sa... Bakit naging ganun yung tunog? Anong nangyari? Anyari? Dali lang, ha? Loko to, ha? Ay, loko to, ha? Wait lang. Ba't nangyari yon? Ano nangyari doon? Ba't naglolo ko to? Sinasabotahe na tayo ng Amkara? Ay, sorry. Base po dito sa report po ng aming engineers ng NCR ay galing po sa loob ng... wait lang, ha? Naglolo ko, ha? Wait lang. I-reset ko lang. Diyan lang. Na binalik ko na uli, ha. Pasok. ABS-CBN compound tower. Tower po nila. Opo. Ano ho ito? Is this a legitimate broadcast of a franchise holder, a broadcasting company, na yan ba ho ay tama o meron ba ho explanation to, Mr. Chairman? Yes. Honorable Rimulya. Yes, Chairman Defensor. Yes, I think, Honorable Rimulya, that report is technical. Ang sinasabi ng engineer ng NTC galing sa ABS-CBN. So, klaro na po yung punto, Mr. Chairman, that is the signal coming from the ABS-CBN tower. Honorable Rimulya. Okay, kasi ito, I just want to lay the predicate for kasi we are being bashed, Mr. Chairman, a matter of personal and collective privilege. Binabash po tayo sa social media. Ang dinadahilan po ng mga followers ng ABS-CBN in accordance with their communication plan, I suppose, na meron daw silang franchise to broadcast from Amkara. Eh ako ho, I find something unusual about this. Kasi yung black time agreement na yon is hindi ho tama yung signals na nakukuha ko sa pagkaunawa ko po ng pagpapatakbo ng isang kumpanya. Ang lumalabas ko... Salamat Nobel, Tulya sa $5. Here in watching you here, Stockton. Pabati. Mama ko, Elida Giltiano, salamat po. Dito, yung fraud, may element po na fraud against the legislative power of Congress. Kaya ho kailangan ko ilay yung predicate para ho makita natin dito kasi nagmamalinis po eh. Ito po ang pagmamalinis ng isang negosyo na marami hong sinabi tungkol sa Kongreso. Salamat, Gemma, sa 50. Ngayon ho, gusto ko ho malaman kung sila po ay forthcoming sa kanila mga sinasabi sa committee ito. At sa akin po, Mr. Chairman, para ho madali tayo rito, since we are already
Just give me 5 minutes. Pero ang sa akin po, padala po natin ng NBI. Tawagan natin ng NBI, tulungan tayo mag-imbestiga. Tungkol ho sa veracity ng report ng NTC. Ayan po kasi, bawal po kasi yon yung sinasabi na ganon. So, pinapaimbestigahan ngayon ni Congressman Remulla sa NBI kung ano yung ginagawang broadcast, yung sinasabing na bumibili ng black time ang ABS-CBN para maipalabas pa yung kanilang mga programa. Salamat, John Ray Casas. Good morning, Barangay. Pakigreet lang ng birthday daughter ko, Eunice ang pangalan. God bless you po. Ito po. Magkasubukan na. Kasi dito po, para magkaintindihan na hindi ho tayo nanggigipit. Tayo po, batas lang po ang pinatutupad natin. Sabi ni Angel, nanggigipit daw kayo. Hindi batas ang pinatutupad nyo. JE Fitness and Lifestyle, salamat sa $5 pang protein shake, Boss Banat. Oy, meron na sa bottle sa 7-Eleven. Talaga? Oo, pero okay, sorry. I'm a vegan. There's vegan protein. Medyo mas mahal ang onte. Okay lang din. JE Fitness, salamat, and Lifestyle. Mr. Chairman, kasi silang dinadahilan On the point of the Vice Chairman Defensor. Thank you, Mr. Chairman. On the point of the personal collective privilege ni Honorable Remulla, tama po yun kasi parang sinasabi po dun sa social media. Ayan. Black timer si ABS-CBN kay Channel 43. Tama po. Honorable Remulla, di ba ganun po yung lumalabas Ang po yung naririnig ko. Opo. Kaya po kahapon pa sinasabi namin, hindi. Yan ay signal ni ABS-CBN. Ngayon po sinabi ng NTC, equipment, si Amcara. At nung chinek nung kanilang technical staff ng engineer, ang signal galing sa ABS-CBN tower sa compound. So ito malinaw. Galing na nga sa ABS-CBN, wala pang gamit ang Amcara. Equipment, wala sila equipment. Equipment na ABS-CBN. Ano meron sila? Pangalan. And so I joined the Honorable Remulla with his personal collective privilege. Ito po talaga, joke lang po, ginigipit. Batas ang sinusunod natin, sila ang hindi sumusunod sa pagpapatupad ng batas. And if there will be a call by the Honorable Remulla for the NBI to look into this. So ayan na naman, dagdag na naman ito na hindi sumusunod sa batas ng ABS-CBN. Tingnan mo alam mo, nandito na nga yung mamaya mapakinggan puntirya ni Marcoleta. Sana kung naging tapat na lang ng una ang ABS-CBN na I'm sorry. Diba paulit-ulit ko sinasabi yan? Na sana kung maging humble na lang yung ABS-CBN, sabihin na lang nila, sorry, marami kaming hindi sinunod batas, marami kaming mali, aayusin namin. Give us a chance by giving us franchise. Tapos ang usapan. Hindi na ganito kahaba. Naglalabasan yung mga nila yung mga baho nila Diba? Umpisa doon sa, ay nako, isa-isayin pa natin. Ang dadami-dami na. Absent ako kahapon, kaya pang ichiran lang po. Alright, rock and roll! John Ray Casas. Salamat po. We have the reports of the NTC and I join him, Mr. Chairman. I will submit to them the documents that I have, pero establish pa ho natin ang kaunti na lang ho ito. Kaunti na lang po. Establish natin, ha? Meron ba ho mga permit ang Amcara to install digital equipment na nakuha sa NTC? Mr. Opo. Bago po kasi magtayo ng binigyan po namin sila ng Roy, salamat. Pagkatapos po noon ay hihingi po sila ng mga permits sa amin para po makapagtayo ng digital, makapag-ere ng digital para po sa mga equipment nila na bago dahil po yung analog ay luma na po yon. So humihingi po sila ng permits sa amin. Yan po yung mga permits to possess, permit to purchase, permit to construct, permit to operate, permit to sell. Meron na ho silang permit na hawak para ho sa digital equipment? Your Honor, doon po sa mga lugar na chinek ko po kanina, binanggit ko po kanina, wala pong permit. Ay, ang ganda ng kulay pink ni Grace Reber. 50. Kay Banat ba sa wakas, nakaabot din ako watching from Switzerland. Ang ganda ng 50 ng kulay pink. Tuloy. Sa Metro Manila, pati po sa ibang lugar ay wala rin pong permits. But Your Honors, the best evidence would be a certification from our regional directors. And humingi na po ko sa kanila or also submit it to the committee. Wala pong permit sa any areas po na may digital TV. Wala din permit. Ano ba yun? Ano ba talaga? ABS-CBN? Roy Banare, salamat sa $10. Mr. Chairman, Mr. Commissioner, tama ba ho ko sa pag-iisip na kailangan po ng permits sa NTC sapagkat may national security implications ang broadcasting equipment? Tama ba ho ito?
Well, kasama po yun, Your Honors, at saka isa pa po, kasi po kapag wala kang permit at gumamit ka lang ng kahit na anong transmitter, maaari pong yung transmitter mo ay makaapekto sa iba po nagtatransmit. Kaya po dapat very exact po yan, lalo na po ngayon sa... Okay, malinaw yon ha. Bakit po ba kailangan ng permit? Kasi yung frequency, may pinaghahatian ho yan ng mga iba't ibang network. So para kang kolorum, ganon. Ang gulo ka sa kalsada kung wala kang permit, ganon. So yung frequency yan, marami yan. May mga number, di ba sa AM, ganyan-ganyan. Makikita nyo, may frequency din doon. Sa FM, meron yan naka-assign. O ito, kumpanya ka, ito yung frequency mo. Diyan ka magbo-broadcast. So ito sila, wala din permit. Anak ng tutya. Tingnan nyo, gaano kaloko ito mga to ha. Napupuna na nga sila. Tapos pinalulusot pa nila ngayon, doon din sa walang permit. Diba? Kung hindi mo nga naman loko nga ito mga digital. to. So ano po yun? Kung mali po yung, kung meron ho mga signal na manggagaling sa kolorum na lugar, tama ho yun, Mr. Commissioner. Opo, maapakan po yung signal ng TV, hindi po makakapanood ang ating mga kababayan. Lalo-lalo na po dito sa digital TV ay marami pong program sa isang 6 MHz. Kaya dapat po very precise, meron ka pong sariling permit, meron ka pong sariling malinaw. Kaya po humihingi po ng permit sa aming opisina bago po bumili at habang kino-construct po yan. Malinaw. So wala din. Anyari, aga ABS-CBN. Sasabihin nyo, ginigipit na naman. Ano, Angel Locsin, ginigipit to? Ginigipit? Ba't hindi mo tinanong sa amo ninyo? Ba't hindi kayo kumuha ng permit? Ba't wala? Tapos ginigipit?